Luzon, Visayas at Mindanao. Mabilis ngunit mabagsik ang bagyong Glenda. Wala na ito sa kalupaan at kumikilos na papalayo ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, mga kapuso, ang bilang po ng mga patay na iniwan ng Glenda na yan ay 6. Base sa pinakauling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. At hanggang ngayon, maraming lugar sa Metro Manila at yung mga karatig, mga lalawigan at mga bayan at lungsod hanggang sa Katimugan Luzon, hanggang sa Kabikulan, tulad ng aking kinaroroonan dito sa Barangay Piñan sa Nia Road, Quezon City, ay walang ilaw. Ilang oras ding mistulang umiikot sa hangin dala ng bagyong Glenda ang mga taga Metro Manila na paralisa ang Kalakang Maynila. At umalulong itong hangin, tumigil ang kalakalan, komersyo, tumigil ang transportasyon. Sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila, tulad sa iba pang mga lugar, maraming bahay ang nawalan ng bubungan. Ang pakiusap ngayon na Malacanang, huwag namang manamantala ang ilan nating mga kababayan ngayon at sinisikap ng mga nasa lanta na bumangon. Mula sa lungsod ng Maynila, nakatutuklaw si John Veneracion. John. Mike, maraming bahay nga nawalan ng bubong sa Baseco Compound dito sa Tondo, Maynila dahil nga sa pagtama ng bagyong Glenda. At ang nakakalungkot pa, Mike, ay sa kasagsagan nitong pagtama ng bagyo ay sinabayan naman ng pagnanakaw ng mga yero na nagsilbing bakod sana ng isang eskwelahan dito. Nakakapangilabot tignan ang paggalaw ng mga bahay na gawa sa mga light materials habang hinahampas ng malakas na hangin na dala ng bagyong Glenda. Ito ang Baseco Compound sa Tondo, Maynila na nasa gilid ng Manila Bay. Kanya-kanya ang mga residente sa pagkabit ng tali at pagpako sa mga bubong ng kanilang bahay. Pero ang lalaking ito, ang sariling katawan ang ginamit na pabigat sa bubong para wag tangayin ng hangin. Pero marami pa rin mga bahay ang nawala ng bubong. Ang mga yero na nagsilbing bakod ng isang eskwelahan, hindi bagyo ang tumangay, kundi mga residente rin ng Baseco. Kasabay ng hampas ng hangin, ang paghatak sa mga nakatayong yero. Sa bandang huli, naubos ang mga yerong nakapalibot sa likurang bahagi ng eskwelahan. Nagsilikas ang mga residente, nagtakbuhan papunta sa mga ligtas na lugar. Mapamatanda, bata, mga magulang at anak. Pero kung tutuusin, huli na sila. Dahil pasado hating gabi pa pinag-utos ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang mandatory evacuation ng mga nakatira sa mga coastal area. Ang eskwelahan na aming pinagpwestuhan ang naging takbuhan ng mga basang-basa na residente. May mga batang nanginginig sa ginaw. May natumba po sa puno eh. Kung kayo yung bahay niyo, kumusta? Ayos naman po. Sa loob ng eskwelahan, sari-sari ang kwento kung paano winasak ng bagyong Glenda ang kanilang mga tirahan. Hindi matigil sa pag-iyak si Nora Lipurada. Ngayon lang daw siya nakaranas ng ganito kalakas na bagyo. Lahat daw ng kanyang pinaghirapan, nilipad ng hangin. Masira ng malakas na hangin eh. Tapos, Wala na, pati mga gamit basa na. wala na po talaga natira sa bahay. Wala na yung ano lang, baba. Ang kapilya naman ng Black 5 ng Baseco, tila niyog-yog ng napakalakas na hampas ng hangin. Kaya ang mga residente, inilipat na lang sa mas ligtas na lugar ang mga imahen at iba pang gamit ng kapilya. Mike, sa tala ng City Hall ng Maynila ay nasa 900 individuals ang nakakalat ngayon sa tatlong evacuation center sa Baseco Compound sa Tondo, Maynila. Mike? Okay, mukhang maganda na ang panahon dyan. Bumuti-buti na dyan sa Maynila. Maraming salamat, John Veneracion.